Paano nakakaapekto ang global warming sa Pilipinas? May isang bagay na hindi makatarungan tungkol sa global warming, at ito ay direktang nakakaapekto sa Pilipinas. Ang ating bansa ay responsable sa less than 0.5% ng total global carbon emissions. Pero ayon sa mga international na pag-aaral, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-vulnerable na bansa sa buong mundo pagdating sa epekto ng climate change. Mas malakas na bagyo, tumataas na dagat, namamatay na coral reefs, nagbabagong panahon para sa mga magsasaka. Hindi ito isang banta sa hinaharap. Nangyayari na ito ngayon. Ayon sa OECD at sa World Weather Attribution, ang global warming ay direktang nagpapalakas ng mga bagyo na dumarating sa Pilipinas. Ang mas mainit na dagat ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo, kaya mas malakas ang hangin, mas mataas ang storm surge, mas maraming ulan. Noong 2013, si Typhoon Haiyan o Yolanda ay may wind speed na mahigit 300 kilometro bawat oras nang maglandfall. Isa ito sa pinakamakapangyarihang bagyo sa recorded history. Nagtala ito ng hindi bababa sa 6,300 kataong casualties at sumira sa 1.1 milyong bahay. At noong 2024, sa loob ng 30 araw lamang, 6 na bagyo ang sunod-sunod na tumama sa Pilipinas, na nakaapekto sa mahigit 13 milyong tao. Ayon sa mga siyentipiko, ang ganitong clustering ng mga bagyo ay ginagawang mas posible ng climate change. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakabahalang katotohanan tungkol sa climate change sa Pilipinas. Ayon sa NICCDIES at sa Carbon Brief, ang observed sea level rise sa Pilipinas ay umabot na sa 60 sentimetro, 3 beses na mas mataas kaysa sa global average na 19 sentimetro. At ayon sa PAGASA, ang sea level sa ilang bahagi ng Pilipinas ay tumataas ng 5.7 hanggang 7 milimetro bawat taon mula 1993 hanggang 2015, halos doble ng pinakamataas na global average. Para sa isang bansang may mahigit 7,000 isla, marami sa mga ito ay mababang lupa. Ito ay isang seryosong banta sa mga coastal communities. Ang mga barangay sa Manila Bay at sa iba pang mababang coastal areas ay nahaharap sa baha, hindi lang tuwing may bagyo, kundi regular na ngayon. Ang global warming ay hindi lang nakakaapekto sa dagat at hangin, nakakaapekto rin ito sa lupa at sa pagkain. Ayon sa IRRI, ang International Rice Research Institute dito sa Los Baños, ang bawat pagtaas ng 1 degree Celsius sa minimum temperature sa dry season ay nagpapababa ng rice yield ng hindi bababa sa 10%. Para sa isang bansang umaasa sa palay bilang pangunahing pagkain, ito ay seryosong babala. At ang El Niño na ginagawang mas malala ng global warming ay direktang nakakaapekto sa mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, sa huling malubhang El Niño, mahigit 413,000 magsasaka ang direktang naapektuhan ng tagtuyot at dry spells. Ang pagbabago ng panahon ay nagpapahirap din sa mga magsasaka na mahulaan kung kailan magtatanim. Kasi hindi na predictable ang tag-ulan at tag-araw. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng tinatawag na Coral Triangle, ang pinaka-biodiversong karagatan sa buong mundo. Milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa karagatan para sa pagkain at kabuhayan. Pero ang pagtaas ng temperatura ng dagat ay nagdudulot ng coral bleaching. Ang mga coral ay namamatay dahil sa init. At ang epekto nito sa pagkain ay seryoso. Ayon sa APCC, sa kasalukuyang trajectory ng climate change, ang maximum fish catch potential ng Philippine seas ay maaaring bumaba ng hanggang 50% bago mag-2060.
kumpara sa mga antas noong 2001 hanggang 2010. Para sa milyon-milyong mangingisda at pamilyang umaasa sa isda bilang pangunahing pagkain, ito ay hindi lang isang environmental issue. Ito ay isang food security crisis. Ito ang pinakamasaklap na katotohanan tungkol sa global warming at Pilipinas. Ang mga pangunahing nagdudulot ng carbon emissions sa mundo. Ang malalaking industrialisadong bansa ay responsable sa malaking bahagi ng problema. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamaliit na contributors sa global emissions. Pero ayon sa Wikipedia Climate PH at sa mga international na pag-aaral, ang average temperature sa Pilipinas ay inaasahang tataas ng 1.8 hanggang 2.2 degrees Celsius. Ang sea level ay inaasahang tataas ng 0.48 hanggang 0.65 metro bago mag 2,100 years. Mas mataas pa sa global average. Hindi ito patas, pero ito ang katotohanan na kinakaharap ng bawat Pilipino, ng bawat magsasaka, mangingisda, at pamilyang nakatira sa coastal area. Araw-araw, ang global warming ay hindi lang isang scientific issue. Ito ay isang issue ng katarungan. Ang Pilipinas ay nagbabayad ng mataas na presyo para sa problema na hindi natin pangunahing ginawa. Pero kahit ganoon, hindi tayo makakapanatiling tahimik. Ang bawat puno na itatanim, ang bawat basura na wastong itatapon, ang bawat desisyon na gagawin natin para sa kalikasan, mahalaga ito. Hindi para sa atin lang, kundi para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino na magmamana ng mga islang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like, and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.